Bang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Well, when we started the transparency, no, simula last year, nag-snowball na yung effect nito, mas tumaas ang bilang ng Pilipino na sumusuporta dito. Kasunod nito, yung pagkatanggap ko na ng mga death threats, no? And of course, yung mga kung anong salita din through social media and through text messages as well. Kung ang tanong, natatakot ba ako sa ginagawa kong to dahil sa malakas na loob ko na pagsasalita para tindigan natin ang West Philippine Sea? Honestly, that's a very least of my concern. No? I believe na ang trabaho kong to as spokesperson for the West Philippine Sea, ngayong mas mataas ang bilang ng Pilipino ang sumusuporta sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos. Para sa akin, immaterial na yun. And then, I also believe na since ang ating Pangulo ngayon, President Bongbong Marcos, has made the promise sa atin na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Para sa akin, kahit ano pang death threat or whatever na sabihin nila sa akin na yan, ang patriotic duty ko that supports the effort of our president, para siguraduhin na sa panahon na to, titindigan natin ang laban natin sa West Philippine Sea. Hindi ko na yan masyadong iniinda. I don't really care kung ilang level pa ng death threat ang sabihin nila sa akin. Dahil para sa akin, ang laban natin dito sa West Philippine Sea, makaka-apekto to sa susunod na saling lahi ng Pilipino. And this is the right time for us to take this opportunity na suportahan natin ang ating Pangulo. Dahil alam naman natin, ang magiging laban ng West Philippine Sea goes beyond the administration ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang laban na to, alam niya, hindi to para sa administrasyon niya lang, ito ay laban ng bawat Pilipino. Sir, sa katapangan po ninyo, ng mga pagpapahayag po ninyo, alam niyo po ba maraming umiidol sa inyo, ng mga kababayan po natin? Kasi nakikita po nila yung pagmamahal po ninyo sa bansa natin. Tuloy, nabubuhay din sa puso nila yung pagmamahal sa bayan natin, nai-inspired po sila dahil sa inyo. Maraming salamat, pero para sa akin hindi ko ikinatutuwa na mag-idolize sila sa akin. Ang siguro for them to contribute sa ginagawa kong pagtindig sa laban natin sa West Philippine Sea. Kailangan ng bawat Pilipino, regardless kung nasa gobyerno ka or nasa pribado, dapat we need to be united, magkaisa tayo, suportahan natin ang Pangulo. And then to call out itong mga fake news na ipinapakalat ng ibang partido. Ang impact naman ng fake news, alam naman natin yan. That is the reason kung bakit we engage the traditional media and people like you, the bloggers, because we trust na we need more truth tellers to amplify ang ating laban dito sa West Philippine Sea. Kung mananatili tayong tahimik dito at hindi tayo magsasalita, may tendency na may mga Pilipino pa rin na masisway sila sa maling impormasyon. So it's not enough that you idolize me dito sa effort natin sa West Philippine Sea. What I can ask from you is samahan niyo po ako, laksan natin ang boses natin para tindigan ang West Philippine Sea. Ito pong problema natin sa West Philippines, sir, dekada-dekada na, matagal na po. Sa palagay niyo po ba, matatapos ba itong problema natin? Well, kung ako lang tatanungin, sana matapos natin ito sa madali ang panahon. But again, there are so many things that you have to consider. Una sa lahat, hindi naman tayo ang nag-iisang bansa na magdi-decide dito. Secondly, kung ang usapin naman na mas maging mapayapa ang pag-response natin sa West Philippine Sea, it's not also for us to decide. Alam naman natin na ang provocative behavior, the illegal presence and aggressive action has not been coming from the Philippine government. Tayo lang ang nasa receiving end ng ginagawa ng Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia rito. And then, kung ang tanong, kung matagal na panahon na to, do you think the same effort of the national government, of the Philippine Coast Guard, and even the armed forces of the Philippines will still be exerted? Para sa amin, dahil matagal na laban ito, we really don't care kung gaano katagal to. Siguro retired na ako or it goes beyond the administration of President Bongbong Marcos. But this is the very objective.
of the transparency strategy for us to be able to sustain our efforts in fighting for our position in the West Philippine Sea. Kailangan ng isang bansa na magkaroon ng tamang informasyon for us to be united as a nation para masusustain natin to. Again, wala na siguro si President Bongbong Marcos by 2028. Pero kung nagkaisa tayo, binigyan natin ng tamang informasyon ng mga Pilipino, siguro by 2028, ang susunod na Pangulo naman, itutuloy itong laban natin na to. That's a very objective of why we're doing this. Because we are in it for a long game. Our fight for the West Philippine Sea should not end at the last day of President Bongbong Marcos. At alam ko, yan din ang intention ni Pangulong Bongbong Marcos. Natindigan natin ito dahil again, ang West Philippine Sea ay para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Maaring wala na tayo dito, pero sana naman ma-realize pa rin ng next generation of Filipinos. No? Na kaya meron pa rin silang West Philippine Sea matatawag sa henerasyon nila dahil yung mga naunang Pilipinong lahi sa kanila ay tinindigan at sinuportahan ng posisyon ng Pilipinas. Nabanggit niyo po kanina yung disinformation kung ang pag-uusapan West Philippine Sea. Nabanggit niyo din po dati, sir, na dadagsa ang mga pro-China trolls at influencers sa social media with regards to our province there, with WPS. Nabasa ko rin, sir, balita ng The Diplomat na sinasabing ang Pilipinas umano ay ang perfect target for disinformation campaign ng China. Ano pong comment niyo po doon, sir? Well, when we started the transparency strategy, ilan pa lang ang trolls. Sinasabi ko nga rin na nung nakaraang administrasyon, hindi mo na kailangan gumamit ng napakaraming trolls for them to amplify yung messaging ng China. Kasi hindi naman, not enough information was provided to the Filipino people. So there's no reason for them to counter it. But when we launch itong transparency strategy natin last year, makikita natin tumataas ang bilang ng trolls. Para sa amin, on the part of the National Task Force West Philippine Sea, what we're doing is actually effective. The mere fact na patuloy na ginagastusan ng People's Republic of China ang information operation nila to counter our narrative, ibig sabihin nagiging effective tayo. And this can be supplemented ng ating mga surveys na kinandak. No? The more Filipinos now are willing to fight for our position in the West Philippine Sea and have also been very supportive on the position of President Bongbong Marcos. So, ang information operation na to, ng pagdami ng trolls ng China, kung ang itatanong niyo naman sa akin is, how are we going to respond dito sa patuloy na pagdami ng trolls na to? Napakasimple lang ng response ni National Security Advisor dito, General Eduardo Año, when he was asked by the media when we were in Pag-asa Island. Ang sabi niya, kahit ilang trolls pa ang magsabi ng kasinungalingan at maling impormasyon sa West Philippine Sea, we're going to have the same strategy. That is to tell the truth. Para sa amin, ang inilalabas natin sa publiko with the compelling images and videos, sinusuportahan ng mga embedded media personalities, walang kasinungalingan pa ang makakatalo dito. No? The mere fact that we have all the truthful narrative, we're not actually worried. No? Kahit pa sabihin nilang patuloy ang pagtaas ng information operation at ang pagdami ng trolls to counter our factual narrative. Speaking of transparency initiative, sir, sa WPS ng administrasyon through the help of the Philippine Coast Guard, nakita ng mga Pilipino yung ganun na pala yung multitude at magnitude ng problema natin sa WPS. Parang nagulat ang mga Pilipino. Kasi dati hindi natin nalalaman, sir. Ngayon, pag upo ni PBBM through the help of the Philippine Coast Guard, naging napaka-epektibo, nalaman ng mga Pilipino, yung ganun na pala kalala yung problema natin sa West Philippine Sea. Nangyari tuloy, nabuhay yung pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Dati po kasi, para bang takot tayo na ipaglaban kung ano yung atin dyan sa West Philippine Sea. Pero pagdating ng administrasyon, nangyari nga po na pinaglalaban natin yung ating pong sovereign rights, yung ating maritime territory dyan sa WPS. Ano pong masasabi po ninyo? Well, I think it is inaccurate, no? To give the credit sa Philippine Coast Guard. Ang paglakas ng loob ng mga Pilipino, pagtaas ng kanilang pagmamahal sa West Philippine Sea,
we have to understand the fact na ang Philippine Coast Guard ay isang ahensya lamang ng gobyerno. No? And ang aming mandato comes directly from the President. He's our Commander-in-Chief, he's our Chief Executive. So kami, naging instrumento lang kami sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa Pilipino. Para sa akin, utang pa rin natin sa ating Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos, na ang mga Pilipino ngayon, mas tumaas ang level ng pagmamahal nila sa Pilipinas at sa West Philippine Sea. Dahil sa part ng mga ehensya ng gobyerno na nagpapatrolya sa West Philippine Sea, na naging instrument of the national government to provide information. Hindi naman namin gagawin yan kung hindi yan ipinag-utos ng ating Pangulo. Ibig sabihin, if there's one person that we should really recognize and give credit sa success ng ating transparency strategy, that would be President Bongbong Marcos. We owe it to him. The National Task Force West Philippine Sea, through President Bongbong Marcos, he believes that it is the obligation of the Philippine government na bigyan ng tamang impormasyon ng mga Pilipino. Naniniwala kami na kung ang mga Pilipino may tamang impormasyon about the West Philippine Sea, regardless kung saan ka man nakatirang rehiyon ng Pilipinas, kung ano man ang partido politikal na sinuportahan mo ng nakaraang eleksyon, ang issue ng West Philippine Sea, ito lang ang nakakapagkaisa sa atin bilang Pilipino. And for our national government to be able to unify the Filipino people, kailangan lang talaga nila ng tamang impormasyon para malaman nila kung ano talaga nangyayari dito. BRP Sierra Madre po at ayong mention, dati nung sinabi ng Pangulo, kasi pinatatanggal ng China yung BRP Sierra Madre, dati nung sinabi ng Pangulo na hindi natin tatanggalin ang sarili nating barko sa sarili nating teritoryo. At kung meron man ikang nangyaring kasundo at sa nakaraan, ibinabawi nila. Ano po ang stance ng PCG po? Well, the Philippine Coast Guard has always been supportive on the National Task Force West Philippine Sea. More so, sa statement ng ating Commander-in-Chief, na ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang issue ng palagi naman nagko-complain pa rin ng China when we talk about BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal. Para sa amin, it doesn't matter na mga complain nila na to. The mere fact that our President, the chief architect of our foreign policy, has already stated na kung mayroon man na gentleman's agreement na hindi niya rin naman alam, he's already rescinding it. Sinabi niya na yan ng mga nakaraang buwan. Lumutang lang naman to dahil may mga former public officials na mga nakaraang linggo na nagpalutang uli ng issue na to. Pero para sa amin, this is already a water under the bridge. Hindi na to dapat natin pinag-uusapan. Na, kumbaga, nai-stress pa ang mga Pilipino sa tamang impormasyon. Pero sa atin, immaterial na to Dahil nagsalita naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This gentleman's agreement is already rescinded. So, there's no reason for us to dig into it para ubusin ang airtime ng media at guluhin pa ang opinyon ng publiko kung meron man, sinong pumirma or whoever. It doesn't matter. Ang issue dito, ang Ayungin Shoal falls within our exclusive economic zone. We have sovereign rights over these waters. So, kung ano man ang dahil natin dito, wala tayong pakialam kung ano man ang i-complain nila because we have sovereign rights over this.